This is a sad time, definitely, for the PNP, for the institution, dahil sa mga lumalabas po ng mga statements and revelations na merong alleged involvement yung some ng mga active PNP personnel dito sa mga kaso po na ito. Individual choice. Ito ang depensa ng Philippine National Police sa umano'y pagkakadawit ng ilang mga aktibong tauhan ito sa mga kaso ng patayan gaya ng Barayuga at Halili Slay case. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, walang kinalaman ang institusyon sa mga naging personal na desisyon ng mga idinadawit na pulis. Subalit aminado si General Fajardo na hindi masaya ang pamunuan ng pambansang pulisya sa mga nangyaring ito. Hindi natin ito titignan sa institusyon na pinanggalingan because individual choice ito ng mga pulis. Bagamat ang affectation niya ay talagang sa institution, but the institution remains strong. We believe that the institution remains strong. This is a challenging time for the institution, but confident ang PNP leadership na malalagpasan ito. Kaugnay nito, nangako naman si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na makikipagtulungan sila sa isinasagawang investigasyon ng Kamara at wala silang pagtatakpan. Pasimuni totoo kung totoo man, we really have to make those people accountable dito sa sinasabing mga illegal activities, not only dito sa mga patayan na sinabi, but of course dun sa sinasabi ni Ruyina Garma na alleged reward system na ipinatupad nung previous administration. Kasama sa iniimbestigahan ng binuong komite ng PNP ay kung iisang grupo ang nasa likod ng pagpapapatay kina Barayuga at Mayor Halili. The CIDG is now in the process really of retrieving, restudying, and assessing kung asaan-saan ba humantong at anong naging direksyon ng investigation with respect dito sa pagpatay kay Mayor Halili. At not only dito sa case ni Mayor Halili, lahat ng mga sensational cases involving particularly yung mga elected officials na napatay during the time na sinasabi nga na naging ganito yung sistema. So, ito yung ginagawa ng CIDG ngayon. Kasama aniya sa isa sa ilalim sa investigasyon, si Captain Kenneth Albotra at kung sino ang mga kasamahan nito. Si Captain Albotra, ang pulis na pinangalanan ni dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Ruyina Garma sa House Quadruple Committee hearing na may kinalaman umano sa pagpaslang kay Mayor Halili. Well, that will be the direction na gagawin po natin because unang-una ay maliban dito sa kanilang, siya na lang ang active dito sa 5 Albotra na nasa system natin. So definitely, he will be considered as one of the persons na iimbestigahan po ng PNP. To be fair to him, although sinasabi niya na hindi siya yung tinutukoy, but definitely, he will be questioned with respect to this case po. Bukod dyan, kinumpirma rin ni Fajardo na nakatakda ng sampahan ng kaso ang 6 na individual na idinadawit naman sa pagpaslang kay Barayuga. Definitely sir, ang mga kakasuhan po dito ay siyempre si Lieutenant Colonel Santi Mendoza for admitting during the Quadcom Committee of his knowledge. Bagamat nagsabi siya ng kanyang information, this will not exculpate him from this case po. And of course, yung Nelson Mariano na sinasabing kumontak dito sa sinasabing gunman at of course si Ruyina Garma at si Edilberto Leonardo. These are the names and including talks na sinasabing nagbigay ng 300,000 kay Nelson Mariano. These are the names I understand na kasama doon sa complaint na isasampa ng CIDG and of course other John Does and Jane Does po. Tiniyak ni General Fajardo na bagamat walang deadline sa isinasagawang investigasyon, ay hindi ito patatagalin ng PNP upang agad na matuldukan ang kaso at mabigyan ng hustisya ang nangyaring pagpaslang sa mga biktima. Binaril ng isang sniper si Mayor Halili habang nasa flag raising ceremony noong umaga ng July 2, 2018. Habang tinambangan naman ng suspect na nakamotorsiklo si Barayuga habang lula ng isang SUV sa Samat Street, Mandaluyong City noong July 30, 2020. Leia Ilagan, UNTV,
News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.